Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa araw-araw natututo tayo. Araw-araw yung blessings niya sapat para sa atin at sobra-sobra pa. Tsaka pasalamat tayo kay Jesus Christ dahil din sa gusto niyang ituro sa atin kung ano yung kingdom of God, kaya siya gumagamit ng mga figures of speech para maintindihan natin. No, alam niyo naman yung mga figures of speech, di ba? Yung mga simile, metaphor. So, may mga words na hindi pa naiimbento na ang pagkaka-describe sa heaven ay sobrang awesome, grandiose. Hindi kulang pa yung word na yon para ma-describe ang heaven at saka si Almighty Father. Kaya, para maintindihan natin, gumagamit si Jesus ng mga metaphor. Okay? At saka ng mga personification, mga figures of speech yon para maintindihan natin. Naintindihan niyo ba? Yung figures of speech, i-check niyo kung anong figures of speech. Yun ang ginagamit ni Jesus para maintindihan nating mabuti ang pagkaka-describe niya sa kingdom of heaven kay Almighty Father. Kasi may mga description para kay Almighty Father at saka sa heavenly kingdom na hindi pa masabing words dahil nga masyadong awesome, amazing. Nagkakaintindihan tayo, no? Kaya gumagamit si Jesus ng mga figures of speech. So, kahapon yun, ang binasa natin ay yung Matthew chapter 14 at 15, yung pugot ng ulo ni Herod kay John the Baptist. Nakikita natin na nag-uumpisa na si Jesus ng kanyang ministry at nang ma-verify na si Jesus nga ang Messiah, so alam ni John the Baptist na tapos na ang kanyang mission. Mapapansin niya rin kung yung mga prophets, alam nila kung hanggang kailan yung kanilang buhay. Kasi sinasabi sa kanila ni Almighty Father kung hanggang kailan ang mission nila. So, tayong lahat may mission tayo sa buhay. At kung makikinig lang tayo kay Almighty Father, gawin natin yung mga mission na yon na ibinigay sa atin ni Almighty Father para sa ikapupuri ng kanyang pangalan. Hindi para sa ikapupuri ng pangalan natin or ikapupuri ng pangalan ng kung sino man, kundi para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. At makikita rin natin dito sa Matthew chapter 14 na nagpakain ng mga tao si Jesus. 5,000 men, hindi pa kasama ang mga women and children. So, yung bread, symbolic yun. Yung sa Old Testament, puro mga literal ang ginagawa ng mga tao doon, ano? Kasi nga, hindi pa maalam yung mga tao doon sa Old Testament. Kaya puro literal, pati yung paghuhugas ng kamay, kailangan malinis. So, literal ang ginagawa ng mga tao para maintindihan ng mga tao. Ngayon, dito na sa New Testament, ang nangyayari na ay, symbolic na. Kasi, kasama na ng mga apostles si Jesus Christ na ang nagtuturo sa atin. Noon, ang nagtuturo ay mga prophets. Kaya literal ang pagpapagawa ni Almighty Father. Ngayong si Jesus Christ na, yung pinaka-meaning nun, halimbawa ng paghuhugas ng kamay, hindi dahil sa nadudumi tayo sa mga bakterya,
or namamatay tayo sa bacteria, kundi namamatay tayo dahil sa kadumihan ng kasalanan. Kakaintindihan naman tayo, no? So, lahat ng ginagawa ni Jesus dito sa Matthew, Mark, Luke, John, may mga ibig sabihin. Hindi lang basta to story. Hindi lang basta parable. Yung mga pinapagaling ni Jesus, hindi lang basta niya pinagaling yun, kundi may ibig sabihin ang bawat kilos ni Jesus Christ na dapat nating matutunan. Kaya nga si Jesus Christ ang ating great teacher. Siya ang ating susundin. Kasi mga nandito sa Matthew, Mark, Luke, John, ito yung kanyang mga kilos, ganito rin ang gagawin natin. Lagi nagpe-pray si Jesus Christ. So tayo din, lagi magpe-pray kahit nasaan tayo, kahit ano ang ginagawa natin. At saka, dito sa Matthew chapter 14, naglakad si Jesus sa water. So nakita siya ni Peter. Na makita siya ni Peter, sabi ni Peter, gusto ko rin maglakad sa water. Pero nung makakita si Peter ng alon, saka ng malakas na hangin, natakot si Peter kaya unti-unti siyang lumubog. Ang sabi sa kanya ni Jesus, bakit maliit lang ang iyong pananampalataya? Bakit ka nagduda? So tayo sa buhay natin, pag nakakakita tayo ng mga wind sa buhay natin, mga trials and tribulations, napasok ako. Mga trials and tribulations, huwag tayo panghinaan ng loob. Tingin tayo kay Jesus. Mahirap gawin, ano? Kasi hindi na nakikita si Jesus. Pero nasa puso natin siya. Kaya magtitiwala tayo kay Jesus. At si Jesus walang tigil sa pagtulong sa mga tao. Wala siyang pinipiling tao. Mahirap o mayaman. Tinutulungan niya kahit ano ang sakit. Kahit madumi, tinutulungan niya. Yung katawan, madumi. Kahit na malayong lugar, nilalakad ni Jesus. Naglalakad lang si Jesus. Alam niyo ba yon? So, itong Matthew, Mark, Luke, John, it's 3 years tong ginawa. At saka hindi lang to yung mga ginawa ni Jesus Christ. Hindi kayang isulat ang mga ginawa ni Jesus Christ dahil napakadami. Namili lang sila ng konti. No? Pero, mas marami pa ang nagawa ni Jesus Christ, hindi lang naisulat. Kulang ang oras para sulatin lahat. At kung mapapansin niyo, ang pinakamahaba na book ay yung kay Matthew. Kasi yung kay Matthew ay 28. Kasi si Matthew, alam naman natin na si Matthew ay isang tax collector. Pag sinabing tax collector, nakapag-aral siya at saka matandain, no? Yung tax collector. Naaalala niya, kaya mahaba-haba yung kanyang naisulat. At syempre, guided siya by the Holy Spirit. Okay? At saka yung pagkakalagay, no, ng fertilized egg sa womb ni Mary. So, sino ang magkukwento nun sa mga gospel writers? Si Mary mismo ang magkukwento sa kanya kasi siya lang naman yung nakadinig, no? At nakausap ng angel. Kaya siya ang nagkukwento. Pero hindi na sinabi, according to Mary, hindi na sinabi yon. Kasi nakafocus ang Bible kay Jesus Christ, ang
New Testament. Siya ang bida, si Jesus Christ. Wala nang iba. At may authority yun ni Almighty Father. Nasa kay Jesus ang power and authority. Kaya nga sabi ni Almighty Father, siya ang aking anak. Makinig kayo sa Kanya. Sabi ni Almighty Father sa atin. At saka, nakatingin lagi sa puso natin si Jesus Christ saka si Almighty Father. Alam ni Jesus Christ kung sinasamba lang natin siya sa pamamagitan ng salita o talagang mahal natin siya. At nakikita sa gawa, pinapractice natin kung ano yung itinuro niya sa atin. At ang nakakadumi ay yung mga bagay na nasa puso natin na lumalabas sa bibig natin. Yung mga pagkain na madudumi, hindi yun na patay sa atin. Hindi tayo namamatay dahil sa pagkain na madumi. Namamatay tayo dahil sa puso natin madumi, nilalabas ng bibig natin. Ang sinasabing death doon ay yung eternal damnation. Kasi yung ibang tao, no, kahit maraming bakterya sa katawan, buhay pa rin, di ba? Buhay pa rin, no? Meron nga ako nabasa na isang babae, 89 years old siya. Nagkaroon siya ng sakit, pero 89 na siya. Nagpa-CT scan siya, nakita yung buong katawan niya, kahit yung utak niya, buong katawan, no? So nagpa-CT scan siya, meron mga tumigas na mga bagay or tumigas na parasite sa katawan niya. Tapeworm. May mga bakas ng tapeworm simula sa utak niya hanggang sa paa niya. Buong katawan, 89 na siya. So, kahit madumi, buhay pa rin siya. Kasi, kaya naman tayo namamatay, it's because kung ano yung ibinigay na time frame sa atin ni Almighty Father dito sa mundo. Kaya yung mga mahaba ang buhay, matagal na yung buhay nyo dito sa mundo, magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil blessing ni Almighty Father yun, na mahaba ang buhay ninyo dito sa mundo. At kung kukunin na tayo ni Almighty Father, blessing din yun dahil makakasama na natin siya in heaven. At tayo, gagawa tayo ng tama. Kahit sino man ang ma-offend o magalit sa atin, mag-share tayo ng Word of God. Hindi natin papansinin yung mga taong nagagalit sa atin. Kasi yung mga taong nagagalit sa atin pag nag-share tayo ng Word of God, hindi sila kay Almighty Father. Ang sabi ni Jesus, leave them, they are blind guides. Bulag sila, no? Kaya, hayaan natin sila kung ano man ang kanilang mga sinasabi. Meron pa akong napanood na isang eagle. Alam niyo yung eagle, no? Agila. Sa Tagalog. Na yung agila, tinutuka siya ng raven. Yung agila ngayon, mataas siyang lumipad. Sa sobrang taas niyang lumipad, tinutuka pa rin siya ng raven. Tapos, dun sa pinakatuktok na ng earth, medyo manipis na yung yung oxygen. Ngayon, ang nangyari ngayon sa raven, nahulog siya. Pero yung eagle, buhay pa rin at mataas ang lipad. So, dapat ganun tayo. Maging parang eagle tayo. Na kahit tukain tayo,
at i-persecute ng mga tao, hindi natin pinapansin. Gaya ng eagle, hindi niya pinapansin yung tuka sa kanya ng raven. Kusa na lang nahulog yung raven dahil malipis na yung hangin sa lugar na nililipad ng eagle. Alam naman natin na yung eagle, isa sa katangian ni Almighty Father, characteristic niya na nasa Book of Revelation. So, gagayahin natin si Almighty Father. Okay? So, dito na tayo sa Matthew chapter... At saka nga pala nagpakain din si Jesus Christ ng mga tao na 4,000 men, hindi pa kasama yung women and children. So, si Jesus yung bread, sapat si Jesus para sa ating lahat at sobra-sobra pa. Okay? Hindi tayo mauubusan. Dahil yung blessing ni Jesus Christ, sobra-sobra para sa atin. So, natira ay 7 basketfuls of bread. So, nung nagpakain siya ng 5,000 men, ang natira ay 12 basketfuls. Tapos, ito nagpakain naman siya ng 4,000 men, excluding women and children. Kasi hindi pa nabilang yon. Ang natira naman ay 7 basketfuls of bread. So, dito na tayo sa Matthew chapter 16. So, kung napansin niyo na nabasa na rin natin to sa Mark, sa Luke, or sa John. Pero babasahin pa rin natin dito sa Matthew. So Matthew chapter 16. The Pharisees and the Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. So yung mga Pharisees tsaka yung mga Sadducees, yung mga mayayaman sa lipunan, yung mga nasa high society, at saka itong mga Pharisees, yung mga teachers of the law, sila yung mga namumuno, lumapit sila kay Jesus at nanghihingi sila ng sign from heaven. Ano pa bang sign ang gusto nilang makita? Nagpapagaling na si Jesus ng mga may sakit. Marami na siyang ginagawang miracles. Hindi pa naniniwala sa kanya ang mga Pharisees and Sadducees. Kasi ma-pride sila. Nakasara ang kanilang mata, ayaw nilang buksan na ng kanilang mga mata, hindi nila matanggap si Jesus Christ. Na, bakit nila tatanggapin si Jesus Christ? Kasi matataas ang ere, no? May ego, yung Pharisees at Sadducees. Bakit nila tatanggapin si Jesus Christ? Ano to anak lang to ng karpintero. Bakit namin tatanggapin? Kaya humingi sila ng sign, kahit nabigyan sila ng sign, kahit na ano pa mang ginawa ni Jesus, nagpakain na ng madami, nandun sila, nag-i-spy sila kay Jesus, nakita nila yon, pero humihingi pa rin sila ng sign. He replied, when evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red, and in the morning today, it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of times. So, noon pa man marunong na mag-interpret ng sky ang mga tao. Alam nila kung kailan uulan at alam nila kung makulimlim. Pero, sabi ni Jesus, hindi niyo malaman yung sign ng times. Alam ninyong mag-check ng sky or kalangitan, pero yung signs of time, hindi nyo ma-interpret. A wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. Then Jesus left them and went away.
Yun lang ang sinabi ni Jesus. None will be given it except the sign of Jonah. Marami na kayong sign, no, na nakikita sa langit. Pero yung sign ng pagdating ng kaharian ng Diyos, hindi nyo alam. Walang sign na ibibigay sa inyo, kundi ang sign na ni Jonah, na ibinigay ni Jonah, na galing kay Almighty Father. So dito sa Jonah chapter 3 verse 4, ang sign na yon ay 40 more days and Nineveh will be overthrown. Yun ang sign na sisirain ang Nineveh dahil hindi sila humihingi ng tawad. Yun ang sign. Kaya in 40 more days, sisirain na yung Nineveh. Pero hindi na tuloy na masira ang Nineveh dahil humingi sila ng tawad kay Almighty Father. So, ang gusto ni Jesus ay humingi ng tawad at magpakumbaba ang mga tao. Pero, hindi nila ginagawa. Hindi ginagawa ng mga Pharisees at saka ng mga Sadducees. At yung mga iba pa na ayaw maniwala kay Jesus. Ano ba ang importance ng 40 days, no? Kasi di ba lagi nababanggit yung, yung 40 days or 40, yung 40 days fasting of Jesus, yung 40 days and 40 nights, 40 days and 40 nights na nung kasama ni Moses, si Almighty Father, yung 40 days and 40 nights na umuulan, yung sa Great Flood, yung kay Noah, 40 days and 40 nights nung si Elijah nagpunta sa Mount Horeb, 40 more days naman dun sa Nineveh para mag-change sila. Ano bang importance ng 40 days? So, hindi muna natin sasagutin yun, ano? Dito muna tayo sa verse 5. When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. Nung nagpunta na sa kabilang ibayo, or kabilang side ng lake ang mga disciples, nakalimutan nila magdala ng tinapay. Dahil di ba nagpakain sila ng 4,000 men, hindi pa rin kasama yung bilang ng children and women. Ang sabi ni Jesus, be careful, Jesus said to them, be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. Mag-ingat kayo sa yeast ng mga Pariseo at ng mga Sadducees. They discussed this among themselves and said, it is because we didn't bring any bread. So, mababaw din ang pagkakaintindi ng mga apostles. Literal, no? Gaya na banggit ko kanina, literal ang pagkakaintindi ng mga tao sa mga sinasabi ni Jesus. Kaya nag-usap-usap sila dahil kasi hindi tayo nagdala ng tinapay. Di ba may natirang 7 basketfuls of bread? Saan napunta yun? Hindi sila nagdala kasi eh. So, ipinamigay din nila yung 7 basketfuls kasi hindi naman sila nagdala ng tinapay. Pinamigay din, okay? Hindi nila sinwapang, hindi, may natira. May natira na tinapay, uwi na natin to, sa atin na to, may natira eh. Hindi ganon si Jesus. Pinapamigay pa rin yun. Ha? Wala nang, magbabalot tayo, mga disciples, balutin natin to. Ipinapamigay pa rin ni Jesus. Aware of their discussion, Jesus asked, you of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000 and how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many basketfuls you gathered? How is it you don't understand that I was not talking to you about bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees? Hindi ko naman tinatanong sa inyo yung, or binabanggit sa inyo yung tinapay. So bakit kayo mag-aalala or nag-iisip ng tungkol sa tinapay? Hindi man yun naalala, nagpakain tayo ng madami na galing sa 5 loaves of bread, na may natira pa na 12 basketfuls, diba? Tapos yung 7 loaves of bread, may natira pa na 7 basketfuls, diba? So hindi yung bread na pinag-uusapan natin dito, hindi yung literal na tinapay. Ang sinasabi ko sa inyo ay yung sa yeast ng mga Pharisees at saka Sadducees, sabi ni Jesus.
And then, they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread. Hindi yung yeast para sa hindi yung yeast para sa bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. Ano ba yung teaching ng Pharisees and Sadducees? Yung teaching ng Pharisees at mga Sadducees is yung human tradition, na hindi naman importante, human tradition, at yung hypocrisy, okay? Yun ang sinasabi ni Jesus na yeast. So, makikita natin gumamit si Jesus ng figure of speech dito. Na yung yeast, hindi naman talaga siya yeast na wag kayong mag-ingat kayo sa yeast, no? Kundi, yung yeast na to ay yung symbolic to, ibig sabihin yung mga katuruan ng mga Pharisees at ng mga Sadducees. So, dito tayo sa verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Sino sa tingin ninyo ang sinasabi ng mga tao tungkol kung sino ang Son of Man? Sino sa tingin ninyo? Tinatanong ni Jesus sa kanyang mga disciples. Sino sa tingin ninyo ang ako? Parang sinasabi ni Jesus, kilala nyo ba ako? Sa tingin nyo, sino ako? Who do people say? Sino ang tingin ng tao sa akin? And they replied, some say John the Baptist. Yung iba sabi ko daw si John the Baptist. Others say Elijah. Yung iba sabi ko daw si Elijah. And still others, Jeremiah or one of the prophets. So mga prophets ang binabanggit ng mga tao kaya patungkol kay Jesus Christ. Pero alam naman natin na si Jesus Christ hindi siya prophet. No? But what about you, he asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Okay? So, binabanggit yung mga prophets, pero hindi prophet si Jesus. Kaya, tinanong dito, but what about you, he asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. So, hindi si Jesus prophet. First-hand information yung kay Jesus. Yung sa mga prophet kasi, pag sinabing prophet, ano lang yun, dinidikta yun ni Almighty Father sa kanila. Pero si Jesus Christ mismo, na-experience niya, nakasama niya si Almighty Father, kaya alam niya, kilala niya si Almighty Father. Yun ang pagkakaiba. Kahit na ituutusan siya ni Almighty Father, nakasama niya si Almighty Father. Bago pa man siya bumaba dito sa mundo, nakasama na niya. Itong mga prophet na to, hindi na nakasama si Almighty Father. Nung umalis na lang sila dito sa mundo na to, sa kanila nakasama si Almighty Father. Pero si Jesus, simula pa nung creation, kasama na si Jesus. Wala lang siyang name na binabanggit sa Old Testament. Pero nasa Old Testament si Jesus. Siya yung binabanggit ng mga prophet doon na Savior. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Pinagpala ka, Peter, Simon, kasi hindi naman ng flesh and blood o tao ang nag-reveal sa iyo nito, kundi ang nagsabi nito sa iyo ay ang aking tatay na nasa langit. Sabi ni Jesus. And I tell you that you are Peter, and on this rock, I will build my church. At sinasabi ko sa iyo, Peter, na sa batong ito, itatayo ko ang aking church. And the gates of Hades will not overcome it. At ang, ano ba ang tawag sa Tagalog ng gate? Ang gate ng impyerno, or realm of the dead, ay hindi masusugpo or matatalo ang itatayo ko na church. So, ano yung binabanggit na church tayo? Ang church na binabanggit dito ay tayo. Okay?
At hindi lang to kay Peter binanggit, kundi sa buong church na at ang rock natin, ang cornerstone natin ay si Jesus Christ. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound on heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. And then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Bibigyan ko kayo ng, ang ibig sabihin I will give you the keys of the kingdom of heaven. Yung keys, no, ginamit na naman yung figure of speech. Binibigyan ko kayo ng power. Ibig sabihin nito, na kung ano man ang i-bind nyo sa mundo na to ay tatanggapin sa heaven. At kung ano man ang pakakawalan ninyo or ilulus nyo dito sa mundo, ay matatanggap din in heaven dahil bibigyan ko kayo ng kapangyarihan or authority as followers of Christ. As faithful followers of Christ, may authority kayo. So ano ba yung binabind natin? Ibabind natin yung mga kasamaan. Ibabind natin or kakalabanin natin yung mga evil principalities of this world. Okay? So may power tayo, binigyan tayo ng power ni Jesus Christ. Tayong lahat ito, hindi lang to si Peter, kundi tayong followers of Christ. Tinawag lang na Peter si Peter or si Simon kasi kailangang i-motivate si Peter. Kasi alam ni Almighty, ni Jesus Christ na 3 times siyang i-betray ni Peter. Alam na ni Jesus Christ yun. Bago pa man i-betray siya, bago pa man siya hulihin, alam na ni Jesus Christ ang mga mangyayari. Kaya minamotivate na niya si Peter. At alam naman natin na si Peter, siya lang ang may asawa. Kasi wala namang nabanggit dito sa New Testament na may asawa yung iba, no? At saka si Peter ang pinaka matanda sa kanila. At inutos niya sa kanyang mga disciples na magsabihin sa mga tao na siya ang Messiah. Pero ngayon alam na natin na siya ang Messiah kasi nga isinulat na dito sa atin as a testimony. Kailangan ng isabi. Nung nandito pa siya sa lupa, hindi siya dapat isabi. Hindi pa dapat malaman ng mga tao na siya ang Messiah. Nung naipako na siya at nabuhay magmuli, yun na. Inireveal na. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the 3rd day be raised to life. So simula nung oras na yon, nag-explain na si Jesus sa kanyang mga apostles na kailangan nilang magpunta ng Jerusalem dahil marami siyang may experience doon na masakit sa kamay ng mga elders o nakakatanda ng lugar ng Israel, sa chief priests, sa mga Jewish priests, at saka sa teachers of the law or mga scribes. At siya ay papatayin at on the 3rd day, siya ay mabubuhay magmuli. Peter took him aside and began to rebuke him. Inilayo siya ni Peter, no? Peter took him aside. Ibig sabihin na kinausap siya ng sarili na ni Peter. And began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Hindi, Lord, hindi pwede, hindi mangyayari sa iyo to. Kasi nga, si Peter ay takot siya. At mahal din niya si Jesus. Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Get thee behind me, Satan. Noong una, pinuri niya si Peter. Dahil sinabi ni Peter na siya ang Messiah, so na-reveal
ni Almighty Father kay Peter na si Jesus ang Messiah. Ngayon naman, nirebuke na niya si Peter. No? Sinabi niyang, Satan, si Peter. Umalis ka sa kanya, Peter, ganon. Umalis ka, demonyo. Ikaw ay nakakaharang sa gawain ng Panginoon. You do not have in mind the concerns of God. Hindi mo naiisip ang mga sinasabi mo. Yung concern mo lang ay yung earthly concern. Hindi yung plan of God. Hindi yun ang nasa isip mo. Kaya nirebuke niya si Peter. Puro human concern lang. Hindi yung concern ni Almighty Father dahil may grand master plan si Almighty Father. Kaya kailangan ni Jesus mamatay. Hindi ka nakakatulong, sabi ni Jesus. Wala kang pakialam sa mga bagay na gustong mangyari ni Almighty Father. Ang naiisip mo lang ay yung mga bagay dito sa mundo. Pero yung heavenly things, hindi mo naiisip. So tayo, minsan ganun din. Naiisip natin yung mga bagay lang dito sa mundo. Hindi natin naiisip yung plan ni Almighty Father na nakakaranas tayo ng sakit, no? Ng hirap ng buhay dito sa mundo. Pero may plano si Almighty Father kung bakit nangyayari yon. Kung bakit nangyayari na nasasaktan tayo. At kaya tayo nasasaktan, ang turo sa atin ni Almighty Father para lalo tayong maging malakas, lalo natin siyang tawagin, lalo tayong magtiwala kay Jesus Christ. Yun ang gusto ni Almighty Father. Ang tawagin natin si Jesus Christ, ang hingin natin ang tulong ni Jesus Christ. Para masave tayo, para mailigtas tayo ni Jesus. Kaya nakakaranas tayo ng sufferings dito sa mundo. Dumadaan tayo sa tests. Kailangan mapagwagayan natin yung tests na pinagdadaanan natin. Verse 24 na tayo, no? Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ito rin yung ibig sabihin ng pag nakita mo na yung treasure, ibebenta mo na ang lahat ng nasa sa iyo, makuha mo lang ang treasure na yon. Ito ibig sabihin nun, na i-deny natin ang sarili natin. At kukunin natin yung cross natin. Ano ba yung cross natin? Tatanggapin natin yung mga paghihirap sa buhay na nangyayari sa atin. At susundan natin si Jesus Christ, yung kanyang landas na dinaanan. Napakahirap ng landas na dinaanan ni Jesus. So si Jesus, no, he denied himself also. I-deny niya yung kanyang karapatan bilang Diyos at nagpasakop siya kay Almighty Father. Sumunod siya kay Almighty Father na bumaba siya rito sa lupa. So, nung si Jesus, dinenay niya yung sarili niya. So, tayo rin susundin din natin, i-deny din natin yung sarili natin. Ano ba yung mga i-deny natin na aayawan na natin? Yung buhay dito sa mundo, yung bagay na iniisip natin na pang sarili lang. Marami tayong mga bagay na pang sarili lang na gustong mangyari sa buhay natin. Marami tayong mga pangarap sa buhay na gusto natin mangyari. Kailangan mangyari to. Pero ang result nun is puro material possession, fame, fortune, lahat. Pero yung mga bagay na yon ang makakapagpahiwalay sa atin kay Almighty Father. So para hindi tayo mahiwalay sa tatay natin at saka kay Jesus, ang gagawin natin, i-deny natin ang sarili natin ng kung ano man. Yung mga pangarap natin, i-deny na natin. No?
Usually, ang maraming mga pangarap yung mga bata, no? Nahihirapan yung mga bata na i-deny yung sarili nila. Dahil, isip nila may future pa, mahaba pa ang kanilang tatahakin, marami silang mga pangarap sa buhay. So, karamihan yung mga bata ang nahihirapan sila i-deny. So, ako matanda na ako, 797 years old na ako. Dinideny ko na rin yung sarili ko dahil sa matanda na ako at nagsisisi ako na dapat noon ko pa sinundan si Almighty Father tsaka si Jesus. So, hindi pang huli ang lahat. I-deny natin ang sarili natin. Hindi pa huli ang lahat. Habang nandito pa tayo sa mundo, take up our cross. Bawat tao sa mundo may mission sa buhay. Malalaman mo kung anong mission mo sa buhay pag i-deny mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo i-deny yung sarili mo, ang akala mong mission sa buhay ay kailangan makapag-asawa ko ng mayaman. Puro kayamanan. Kailangan makabili ako ng malalaking bahay. Kailangan madami akong pera sa bangko. Kailangan makapag-travel ako. Kailangan tingalain ako ng buong mundo. Yun ang kalakaran, no? Nitong mundo na to. Pero, pag si Jesus, kung gusto mong maging follower ni Jesus, i-deny mo na yon. At ifo-focus natin ang mata natin kay Jesus. Bakit natin i-deny? Ano ang kapalit? Bakit natin i-deny? Ang kapalit is eternal life with our Father and Jesus in heaven. Na forever yon. Yung mga bagay dito sa mundo, nagtatapos, nasisira, nawawala, ninanakaw. For whoever wants to save their life will lose it. So ito ay figure of speech na naman na isang paradox. For whoever wants to save their life will lose it. Kung sino man ang gustong i-save nila ang kanilang buhay, malulose nila yung buhay nila. Paano ibig sabihin nito? Whoever wants to save their life will lose it. Yung nagsasave ng life, ano ba, gusto mong yumaman, ano? Pero, malulose mo naman ang buhay mo. Yumaman ka nga dito sa mundo, pero, yung buhay mo, nando na lang sa pagyaman dito sa mundo, wala, hindi ka nakapag-ipon ng treasures in heaven. Hindi mo nakita ang inheritance natin. Tayo mga followers ni Christ. But whoever loses their life for me will find it. Kung sino man ang hinayaan nila ang mabuhay ang buhay nila at sinunod nila ako, makikita nila ang kanilang buhay. Kasi ang buhay natin, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ in heaven. Eternal life. Yun ang ating inheritance. Gusto niyo bang malose yung life nyo dito sa mundo na to? Or gusto nyong mahanap ang buhay ninyo? Kung gusto nating mahanap ang buhay natin, yung totoong meaning ng buhay natin, yung reason kung bakit tayo nabubuhay, mahahanap natin yun kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil makikita naman natin, di ba, paulit ko sinasabi sa may mga tao na nasa kanila na ang lahat. Pero malungkot pa rin sila. Hindi ako malungkot, masaya ako, mga ganun. Hindi, masaya ako, umiiyak ako, may ganito Hindi, oo, malungkot nga ako, pero nakasakay naman ako sa Lamborghini, malungkot ako, umiiyak ako, nakaka-Lamborghini ako. Kaysa naman masaya ako, nandun naman akong ang sinasakyan ko naman ay Kia. May ganun na reason yung mga tao. No?
Ganun yung reason ng mga taong baluktot ang pag-iisip. Baluktot yung pag-iisip ng mga taong ganun. Kasi ang isip lang nila ay nandito lang sa lupa. Yung sasakyan na sinasabi mo na doon ka umiiyak, bakit gusto mong umiyak? Pwede ka namang maging masaya kahit naglalakad ka. Nakasama mo si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kahit nakabus ka. Hindi mapapantayan ng kahit anumang material things or ginto. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father dahil sila ang totoong treasure natin. Kahit gaano man ang nagawa mo dito sa lupa, no? Na mga na-inventor ka kunyari, sumikat ka, inventor ka, yumaman ka, sobrang yaman mo, halos kalahati ng mundo ikaw may-ari. Pero ang nangyayari, nakakalimutan ka rin. Pag nawala ka na sa mundong ito, makakalimutan ka rin ng mga tao. Pero pag kay Jesus Christ ka, ang kasama mo si Jesus Christ siya si Almighty Father. Kalimutan ka man ng mga tao, kasama mo naman si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. At saka yung peace of mind. Okay? Yung kapayapaan ng puso at isipan. Importante yon. At yung kapayapaan na yan ay makukuha lang natin kay Jesus Christ, ating Prince of Peace and Lord of Lords. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Anong kabutihan na maidudulot na nakuha mo nga ang buong mundo, sumikat ka, yumaman ka, lahat-lahat nasa iyo na, pero yung kaluluwa mo naman, nawala sa iyo. Or what can anyone give in exchange for their soul? Ano ba ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Mababayaran mo ba si Jesus Christ siya kasi Almighty Father ng kayamanan mo na naipon dito sa mundo? Meron akong ginto dito, mga 24 karat na ginto to. Mahal to. 10 billion or 10 trillion ang ginto na to. Para lang makapunta ako ng langit. Hindi tatanggapin ni Almighty Father yon. Basura kay Almighty Father. Ang importante kay Almighty Father, yung puso natin, yung pagsunod sa Kanya. Dahil lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundo na to, gawa to ni Almighty Father. Hindi mo mababayaran si Almighty Father. Kahit anong suhol, hindi mo masusuhulan si Almighty Father. Minamak nyo si Almighty Father pag gano'n. Hindi, nagbibigay naman ako ng tithes and offering Sasabihin nyo, every Sunday, nagbibigay ko ng tithes and offering. Ang laki-laki ng tithes and offering ko. Don't mock the Almighty Father and Jesus Christ. Hindi yung Jesus Christ kailangan yon. May nakita ba kayo dito sa Bible nung sinend out ni Jesus Christ yung 12 apostles para magpunta sa bayan at mag-share ng word of God sa bahay tumuloy? Ano ang sabi ni Jesus? Huwag kayong magdala ng pera, huwag kayong magdala ng belt bag, for the worker is worthy of his wage. So, sweldo. May sinabi ba si Jesus na manghihingi kayo ng tithes, manghihingi kayo ng offering? Hindi, di ba? Kung papakainin kayo, kumain kayo sa lugar na yon, kung i-welcome nila kayo, i-welcome nila kayo. Yun.
Walang percent na sinabi si Jesus. Sweldo. Oh, yung 72 na disciples, aside from the 12 apostles, yung 72 or 70 disciples, anong sabi? Huwag din magdala ng pagkain at ng belt bag or ng kung ano man or money. Kundi papakainin sila ng bahay na kanilang tinutuluyan. For a worker is worthy of his wage. May sinabi ba si Jesus? Bibigyan kayo ng 10%. Kailangan nyo ng 10%. Magdala kayo ng belt bag. Dala nyo yung ano nyo. Dadala kayo ng envelope. Walang sinasabi si Jesus na ganon. Walang itinuturo si Jesus na ganon. Sweldo, pagkain, kung ano ang ibigay sa iyo, tatanggapin ninyo. Pero yung pag sinasabing 10% tithes and offering, walang sinasabi si Jesus. Meron ako nakita na babae sa internet na nag-viral siya. Nagagalit siya, konti lang daw binigay ng member nila sa kanya, sa kanilang congregation. Ano naman kung konti ay binigay ng mga member sa congregation? Hindi naman kailangan ni Almighty Father nun. Ang kailangan ni Almighty Father, yung puso ng mga tao na nakikinig sa kanyang salita, ginagawa ang kanyang katuruan. For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Si Jesus, sa second coming niya into this world, bababa siya dito sa lupa in his Father's glory, in the glory of the Almighty Father, kasama ng mga angels. At bawat tao ay bibigyan niya ng reward according to what they have done. Baka sabi niya, iba-iba na namang reward to. Hindi, ano bang nagawa niya? Ano bang nagawa niya? Anong trabaho ba ang ginawa niya? Ang reward na to, na nakikita natin sa Book of Revelation, ay ang makasama sila in heaven. Yung pagtitiwala natin at pagpa-practice natin kung ano ang itinuturo sa atin ni Jesus Christ. Yun yung according to what they have done. Yung kung ano na, kung may natutunan tayo, i-practice natin. At lumago tayo spiritually, nagkaroon tayo ng fruits of the Holy Spirit. At yung gifts of the Holy Spirit, yung iba, lahat ng gifts of the Holy Spirit, meron sila. Yung iba, konti lang ang gifts of the Holy Spirit, pero pare-pareho lang din yon, no? Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. Sinasabi ko sa inyo na hindi makakatikim ng kamatayan ang lahat ng nandito. Ang iba dito, no, ang iba dito hindi makakatikim ng kamatayan hangga't hindi nila nakikita si Jesus Christ na manggagaling sa heaven. So ito, yung verse 28, up to now applicable to, although lahat na to na nasa Bible applicable up to now. Pero ito, present day to. I tell you the truth, there are some people standing here who, before they die, will see the Son of Man coming with His kingdom. So tayo, bago tayo mamatay, makikita natin si Jesus Christ coming with His kingdom. Yung iba sa atin, hindi lahat. Okay? So nung time na to, nung sila kasama niya mga apostles, nakita nila si Jesus Christ bago sila namatay. Okay? Nakita nila si Jesus, nakasama nila, na-experience nila yung turo ni Jesus
na-experience nila yung pagmamahal ni Almighty Father at may faith sila. Kaya nakita nila si Jesus Christ galing sa kanyang kaharian. So tayo rin. Yung iba sa atin, no? Bago tayo kunin ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. So since na bukas na ang ating mata, alam na natin, nakita na natin si Jesus Christ, nahanap na natin siya. At nahanap na rin natin si Almighty Father. Yung puso ni Almighty Father, napaka-loving. Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapasyensya, pangunawa, matiisin, pati na rin si Jesus Christ. Kung ano ang ugali ni Almighty Father, ganoon din si Jesus Christ. Matiisin. Kaya tayo dapat ganoon din. Yung tatay natin, napakabuti niya sa atin. Matagal na niya tayong inaantay. Napaka-patient. Pati si Jesus Christ, yung buhay niya, nasaktan siya nung nandito siya sa lupa. Nasaktan siya. Emotionally, physically, nasaktan si Jesus. Pero tinanggap niya yon para rin sa atin lahat. Para ma-save tayo. Para makita natin yung treasure. Para makuha natin yung ating inheritance. Huwag natin baliwalain yung importance na ibinigay sa atin ng tatay natin. Kahit wala tayong kwentang tao talaga. Kahit masama tayo, binigyan tayo ng importansya. Kung yung ibang mga tao no, tingin sa atin, hindi naman importante yan eh. Walang kwentang tao yan. Pero si Almighty Father, sa Kanya, importante tayo sa Kanya. Bawat isa sa atin, lahat tayo, kahit gaano mang kadumi tayong lahat. Tanggap niya tayo. Basta magtiwala lang tayo kay Jesus Christ. Lagi tayong magpasalamat. Dahil sa kanyang great love for us. Binabantayan niya tayo, hindi niya tayo pinapabayaan. Lagi siyang nakatingin sa atin. Inaantay niya tayo. Kung yung may mga magulang kayo dito sa mundo, no? Kung na-experience nyo yung pagmamahal ng mga magulang ninyo, mas higit pa doon. 1,000,000 times over, 1,000,000,000 times over, yung pagmamahal ni Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.